Voices of Wisdom, Reflections, and the Future. So, magandang araw po, Ginang Lilia Castro. Thank you for agreeing to be part of our project. We're conducting interviews for a short documentary about the future, and we're so excited to hear your perspective. So, our first question is, what do you think the world will look like in 2050? So, sa inyong palagay, ano ang magiging itsura ng mundo sa taong 2050? Good morning, everyone. Sa aking palagay, in 25 years, I think the world will transform better, but sometimes hindi natin medidikta kung anong mangyayari, kasi kagaya nung year 2020, I thought na mag-focus lang tayo sa Pilipinas, I thought magiging prosperous na tayo or pero hindi naman pala. Inflation takes place, corruption is always there. So, hindi natin masasabi kung ano talaga ang itsura ng ating mundo sa taong 2050. Kaya, maybe siguro maraming establishment na may papatayo, pero kung yung buhay natin, kung hindi tayo madiskarte, ganun pa rin talaga. Kaya dapat sa ating pamumuhay talagang magpursige tayo para tayo ay mabubuhay at maging progreso. Thank you. Our next question is, what are the most excited or worried about the future? Ano ang pinakatutuwa o pinakakabahala mo tungkol sa hinahanap? About the question, as of now, I am very thankful at natutuwa ako sa pamilya ko because I have a happy family. Yung mga anak ko, binibigay lahat ang mga needs namin. Kahit minsan ay pag na lang sabi ko, pero they are still there to support me. Pero in the future, ang ikinakabahala ko lang ay yung mga generations ninyo, di ba? Minsan kasi na-tolerate na yung kagaya ng pag-inom ng alak, pag-vape, paninigarilyo, lahat-lahat na yun, at nakakalimutan na nila yung Panginoon. And that is the number one sana, na alam ng lahat na ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng buhay. Siya yung nagbibigay ng wisdom. Kung ang isang tao ay hindi siya marunong magpasalamat at mag-trust sa Panginoon, mababaliwala lahat yung mga bagay na nasa Kanya. Kaya, para sa akin, yun yung talaga ang worry ko, kasi mostly sa mga kabataan ngayon, talagang wala na talaga, wala nang Bible sa kanila, hindi na nila alam yung si Panginoon, ang ating Panginoong Jesus. So, dapat Jesus is the center of our life talaga, para ang lahat ay magiging successful tayo someday. Thank you for sharing your thoughts on that. Our final question is, what advice will you give the youth today about creating a better future? Anong payo ang maibibigay mo sa kabataan ngayon para makalikha ng mas magandang kinabukasan? Para sa akin, para sa mga kabataan, dapat mag-aral ng mabuti at makatapos sila para kahit anong kurso meron sila, at in the future, kahit anong trabaho meron silang pag-applyan, matatanggap sila. At kung ano man yung natapos nila, hindi natin
hindi tayo mag-worry kasi meron tayong napag-aralan. And especially, madiskarte tayo dapat sa ating buhay. Dapat hindi na natin kakalimutan na meron Diyos na siyang nagbibigay sa atin ng wisdom, ng lakas, at future. Kaya sabi nga dun sa Jeremiah 11, hindi niya tayo pababayaan, siyang nagbibigay sa atin ng future hope para tayo ay magiging mas successful. Kaya tayo ay mag-aral ng mabuti, huwag natin kakalimutan na yung mga payo ng mga parents natin, minsan dinidisobey natin, di ba? Pero yun yung mga parang inspirasyon natin sa buhay na makatapos sa ating pag-aaral. So maraming salamat po at pinagbigyan niyo po ang aming hiling na mag-interview kayo, at salamat din po dahil naglaan po kayo ng oras para sa akin. Thank you. Thank you po. Our interview with Lilia Castro of Barangay 50 Butong, Lawag City was profoundly insightful. Her pragmatic optimism, despite acknowledging future uncertainties, we cannot say what will look like in the world in 2050, emphasize resilience and personal responsibility, dapat daw pursigido. Her concern for the younger generation's substance use highlighted the need for mentorship, while her advice to study hard and remember Jesus offered a powerful blend of practical and spiritual guidance. Ultimately, Lilia's contentment, rooted in family and faith, underscored that true success transcends material wealth. The interview renewed my appreciation for faith, family, and hard work in overcoming life's challenges. The future isn't something we wait for, it's something we build. The insight and experiences shared in this video are a call to action. Let's use this knowledge to make a difference, to innovate, and to create a future we can all be proud of.